Ipinaabot ni Sukuna hindi lamang ang kanyang orihinal na anyo, kundi pati na rin ang kanyang tunay na lakas dito sa chapter 238 ng Jujutsu Kaisen. Napanganga si Hajime Kashimo sa kamanghamanghang lakas ng kalaban na matagal niya nang hinihintay na makita. Ginamit niya ang X-ray vision upang suriin ang katawan ni Sukuna at ang nakita niyang bumulaga sa kanyang mga mata ay ang lubos na kasalukuyan o ganap na kaganapan ng kanyang kalaban. Ginamit ni Sukuna ang kanyang dalawang kamay na nasa ibaba at nagsimulang gumawa ng mga hand seals. Sa kabilang banda, ang dalawang kamay na nasa itaas ay handang humarap sa anumang pag-atake na maaaring gawin ni Kashimo. Dahil sa pagkakaroon ni Sukuna ng dalawang bibig, hindi nauubos ang kanyang lakas at hininga kahit siya ay nagpatuloy sa pagbibigay ng walang humpay na atake. Ayon sa narrator, ang pagkakaroon ni Sukuna ng 4 na kamay at 2 bibig ay isang napakalaking benta kumpara sa sino man na sorcerer na nabubuhay sa mundo. Mas masama pa, kahit may pagbabago sa katawan ni Sukuna, hindi niya nararamdaman ang anumang kahirapan sa paggamit ng kakaibang katawan na mayroon siya. Kaya't nagagamit niya ng maayos ang bawat bahagi ng kanyang katawan na parang normal. Binanggit din ng narrator na gamit ang dalawang curse technique ni Sukuna, ang Kamotoke at ang Heten na isang sandata ng katulad ng Tridente. Ang mga ito na gawa ni Sukuna ay nagdulot ng pagkabasag sa mga 5 Void Generals at ang Sun, Moon, and Star Squad ng North Fujiwara Clan. Nagtagumpay rin si Sukuna na mapalikas ang Decision Squad ng Sugawara Clan at ang mga Angels mula sa Abi Clan. Patuloy na pinupuri ni Kashimo ang King of Curses. Sa halip na matakot dahil sa kangahangang lakas ng katawan nito, tinawag pa ni Kashimo na beautiful si Sukuna. Pagkatapos nito, agad siyang sumalakay sa kalaban. Ngunit walang kahirap-hirap ay naipatong ni Sukuna ang isang malakas na suntok sa katawan ng sorcerer. Sumubok si Kashimo na mag-atake, ngunit hindi ito nakapagtapat sa lupa at sa halip ay naglabas siya ng matinding presyon mula sa kanyang cursed energy. Nagpatuloy ang pag-atake ni Kashimo kay Sukuna, subalit sa halip na umiwas, ginamit ni Sukuna ang kanyang ikalawang bibig para magpatuloy sa pagbigkas ng mga salita para sa kanyang chanting. Kasabay nito, ginamit niya ang bibig sa kanyang muka upang sabihin kay Kashimo na umiwas sa gagamitin niyang kakayahan. Pagkatapos maalalayan ng kalaban, nagbitaw si Sukuna ng malupit na dismantle. Ito ay nagtagumpay siya na hatiin ang lupa at saktan ang braso ni Kashimo. Narealize ng sorcerer na ang dismantle na ito ay parehong kapangyarihan na pumatay kay Gojo. Tinukoy niya itong bilang kakayahan na kayang hatiin ang mundo. Nahulog ang bibig ni Kashimo sa gulat sa lakas ng kalaban at sinabi ni Sukuna na ang sino man na mag-isip na turuan siyang tungkol sa pag-ibig ay isang mangmang. Sabi niya, si Sukuna ay iisa at walang katulad. Inilarawan niya ang tao na nagkamali sa pagpili ng nilalang na tuturuan ng pag-ibig. Instead, kay Gojo o Kashimo na lamang ito ay padama ang pag-ibig na gustong ituro sa King of Curses. Bigla na lamang nawala si Sukuna sa harapan ni Kashimo at bigla itong lumitaw sa likuran ng sorcerer. Nagulat si Kashimo sa ginawang ito ng kalaban, ngunit sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit kahit na nagawa ni Kashimo na harangan ang mga suntok ni Sukuna, nasalanta pa rin siya dahil sa sobrang lakas ng pag-atake. Hindi sumuko ang sorcerer kaya kahit hindi nakatapak sa lupa, sinubukan niya muli umatake kay Sukuna. Sa kasamang palad, sa pagkakataong ito, nakita ni Kashimo sa harap niya ang napakaraming dismantle na may hugis na parang lambat. Hindi itinuro kung nakaabot ang pag-atake kay Kashimo. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa isang lugar na kamukha ng nakaraan. Makikita natin dito ang tunay na anyo ni Kashimo noong panahon ng Heian era at kasama niya dito si Sukuna. Pinuri siya ng King of Curses dahil tiyak ito na maraming mandirigma ang sumubok na labanan si Kashimo upang makilala sila na ito. Subalit napilitang tapusin sila ng sorcerer gamit ang kanyang lakas. Itinanong ni Sukuna kung hindi ba pagpapakita ng awa ang ginawa ni Kashimo sa mga naghamon sa kanya, ano nga ba ang itinawag sa ganitong gawain. Pagkatapos nito, naglipat ang eksena kung saan makikita natin si Kashimo na bumalik sa kanyang orihinal na anyo na ginagamit niya sa kanyang kasalukuyang pagkakataon. Patuloy pa rin siyang kinausap ni Sukuna na sinasabing sila ang mga pinakamalakas kaya't sila'y minamahal. Sapat na itong dahilan para hindi mag-alala si Kashimo sa kalungkutan. Tinanong ng sorcerer ang King of Curses hinggil dito. Nabubuhay lamang siya ayon sa kanyang kagustuhan. At kung hindi nais ng iba ang kanyang mga ginagawa, hindi na ito problema para sa kanya. Tinanong ni Kashimo
kung si Sukuna ba ay nababagot. Sinagot ito ng King of Curses sa pamamagitan ng pagsasabing ang lasa o flavor ng bawat tao ay iba-iba. Kaya't magandang gamitin niya ito habang ginagamit ang kanyang oras hanggang siya ay mamatay. Ngumiti si Kashimo sa sagot ng King of Curses at sa pagkakataong ito natapos na ang kanilang pag-uusap. Ang dalawang sorcerer mula sa mga nagdaang pangyayari. Bumalik ang kwento sa kasulukuyan at ipinakita ang eksena kung paano nasira ang domain barrier na binuo ni Kenji para ikulong si Orome. Tumingala si Sukuna hindi lamang para tingnan ang barrier na nasa itaas, kundi pa rin bantayin ang mga dadarating na iba pang karakter. Kasama rito ang abogado na si Hiromi Higurama at ang ating bida na si Yuji Itadori. Napansin natin ang pagkagat ni Yuji sa kanyang braso o sa anumang bagay na nasa kanyang kamay. Makikita rin natin ang pagbabago ng kanyang balat, kanyang mga kuko at ang kanyang aura. Tinitingnan siya ni Sukuna at sinabing ano pa kaya magagawa ng isang bata laban sa kanyang lakas. Hindi pa natin tukoy kung ano ang sagot ni Yuji dito. At dito nagtapos ang 238 leaks ng Jujutsu Kaisen. At kung nagustuhan nyo, paki-like ng video. Kung umabot ito ng 30 likes ay gawa ako ng full chapter review ng Jujutsu Kaisen 238 ng manga. Kaya stay tuned and make sure na i-click ang subscribe button para sa mga newest and latest video natin. Yun lang, peace out.